Battle Through the Heavens. By Heavenly Silkworm Potato. Kabanata 456. Tagumpay. Ang green-purple fire lotus ay mabilis na lumawak sa mga mata ni Luo Hao. Ang nakakatakot na init na enerhiya, na tumagos sa hangin at tumama sa kanya, ay naging dahilan ng pag-alis ng malamig na pawis sa kanyang noo sa isang iglap. Sa lupa, ang madilim na berdeng damo ay mabilis na nalantay kahit saan ang apoy na lotus ay dumaan. Sa wakas, ang damo ay naging kulay itim na abo na nakakalat sa hangin. Tahimik na bumangon sa puso ni Luo Hao ang takot sa pagiging walang magawa upang labanan ang mapanirang puwersa nang maramdaman niyang pumutok ito ng paputok sa kanya. Ang ganitong uri ng enerhiya ay talagang napakalaki. Mayroon pa siyang mahinang intuition na kung siya ay hahampasin ng napakagandang apoy na lotus na iyon, malamang na siya ay magiging walang iba kundi alikabok, tulad ng berdeng damo. Mahigpit na kinagat ng mga ngipin ni Luo Hao ang kanyang mga labi. Damaloy ang mga bakas ng dugo mula sa kanyang bibig. Ang sakit ay naging dahilan upang makabangon si Luo Hao mula sa walang magawang kalagayang iyon at naging mas alerto. Mahigpit na hinawakan ng kanyang mga kamay ang malamig na metal rod habang ang kanyang mga mata ay matamang nakatitig sa apoy na lotus, na unti-unting lumalapit sa kanya. Halos parang kidlat na bilis ng huli ang naging dahilan para wala siyang mapagtatagwan. Mabilis na lumabas ang malamig na hangin mula sa malamig na metal rod. Gayunpaman, nang lumitaw ang malamig na hangin, nasunog ito ng mataas na temperatura na nagpasulong dito hanggang sa naglabas ito ng chi-chi na tunog. Sa wakas, nagresulta ito sa isang puti, maulap na hamog na bumabalot sa magulo na lugar ng bato, na naging dahilan upang medyo nakaharang ang paningin ng lahat. Huminga ng malalim si Luo Hao. Isang lagaslas na tunog ang ibinuga mula sa malamig na metal rod na hawak niya ng mahigpit sa kanyang kamay dahil sa sobrang lakas na kanyang ginamit. Isang patak ng malamig na pawis ang damaloy sa kanyang noo at tumulo sa kanyang mga mata. Ang parang astringent na pakiramdam ay nagdulot ng matinding galit sa puso ni Luo Hao. Ang isang marangal na malakas na Daoling ay halos sumuko na sa pagtatanggol dahil sa pag-atake ng isang Dadaoshi lamang. Ang ganitong sitwasyon ay nagdulot ng kahihiyan sa kanya na may palalong ugali. Halika. Gusto kong makita kung gaano kakalakas, Xiaoyan. Isang mahina at malalim na dagandong ang umalangaw-ngaw sa kanyang puso. Nanginginig ang mga kamay ni Luo Hao. Kaagad, ang kanyang 10 talampakan ang haba ng malamig na metal rod ay nanginginig at nabuo ang ilang mga after images. Ang daochi sa kanyang katawan ay damaloy ng walang humpay habang ito ay walang tigil na ibinubuhos sa malamig na metal rod. Habang mabilis na ibinuhos ang daochi, makikita ng isang tao na ang mga patong ng makapal na hamog na nagyelo ay nagsimulang lumitaw sa parang yelo na metal rod. Bukod dito, ang temperatura na nakapalibot sa katawan ng baras ay nagsimula na ring mabilis na bumaba sa sandaling ito. Sa wakas, halos hindi nito nagawang ihiwalay ang init mula sa apoy na lotus. Ang daochi sa kanyang katawan ay mabilis na umaagos hanggang sa ito ay maubos. Ang hamog na nagyelo sa malamig na metal rod ay lalong yumaman. Sa ilang mga kisap mata, ang malamig na metal rod, na orihinal na kasing kapal lamang ng isang braso, ay biglang tumaas ng halos kalahating talampakan ang kapal. Ito ngayon ay parang isang napakalaking haligi ng yelo. Niyakap ng mga braso ni Luo Hao ang malamig na metal rod na naging haligi ng yelo. Isang makinis na pamumula ang dumagsa sa mukha ni Luo Hao. Nagpakawala siya ng mababa at malalim na marahas na dagandong mula sa kanyang bibig at itinaas ang napakalaking haligi ng yelo bago ito agad na sinira ng galit. Ang puwersa na nakapaloob sa loob ng haligi ng yelo ay napakalakas. Sa maikling distansya, may tuloy-tuloy na batis na mababa ang pagsabog na tunog na ibinubuga sa hangin saan man dumaan ang haligi ng yelo. Sa katunayan, noong ang haligi ng yelo ay ilang metro pa mula sa lupa, ang pag-atake na nakakuha ng lahat ng lakas ni Luo Hao ay nagawang dumaan pa sa himpapawid at yumanig sa mga bato sa lupa hanggang sa mabuo ang maraming crack lines. Mula dito, makikita na ang desperadong pag-atake ni Luo Hao ay hindi rin karaniwan. Ang green-purple fire lotus ay tumama sa hangin at tumama patungo kay Luo Hao. Nang wala pang 2 hanggang 3 metro ang layo, isang napakalaking madilim na anino na naglalaman ng malamig na hangin ay bumaba mula sa langit.
Sa wakas, mabigat itong tumama sa apoy na lotus. Kaagad, tumigas ang espasyo sa isang iglap. Hindi nagtagal, umalangaw-ngaw ang malakas na kulog, tulad ng isang paputok na kulog, sa buong larangan ng digmaan. Ang ilan sa mga taong hindi nakapaghanda sa oras ay napailing pa sa malakas na tunog na ito hanggang sa napapikit ng mahigpit ang kanilang mga tainga. Pagkatapos ng kulog na ito, hindi lumitaw ang energy ripple na inaasahang mabubuo ng lahat mula sa energy collision. Ang apoy at yelo ay tila tahimik na na-neutralize sa loob ng rehiyong iyon na puno ng mga durog na bato na natatakpan ng bahagyang puting ambon. Wala ni Katie na ripple na naglalaman ng anumang mapanirang puwersa ang ibinubuga. Ang medyo kakaibang eksenang ito ay nagdulot ng kaunting pagkatulala sa maraming tao. Nagharap sila sa isa't isa na may mga mukha na naliligaw. Sa sandaling ito, ang mukha ni Luo Hao ay namumula sa loob ng puting fog na hindi maabot ng mga tingin ng mga tao. Ang kanyang mga palad ay desperadong nakahawak sa malamig na metal rod, na paulit-ulit na nanginginig. Sa sandaling ito, ang makapal na hamog na nagyelo sa katawan ng baras ay natutunaw sa bilis na nakikita ng mata. Dahil ang kanyang palad ay nakadikit sa rod, naramdaman ni Luo Hao ang isang lubhang nakakatakot na mainit na puwersa na patuloy na pumapasok sa malamig na metal rod mula sa nakakubling puting fog na iyon. Naisip ni Luo Hao na kapag ang nagyayelong na pinagsama-sama mula sa kanyang Dao Qi ay ganap na naubos, ang nakakatakot na mainit na puwersa na iyon ay ganap na sesabog. Bagamat naiintindihan ito ni Luo Hao sa kanyang puso, wala siyang kahit kaunting solusyon. Kaya naman, napapanood lamang niya gamit ang sarili niyang mga mata habang ang napakalaking haligi ng yelo, na pinagsama-sama mula sa malamig na baras ng bakal, ay mabilis na natunaw. Ang init na naililipat mula sa dulo ng pamalo ay lalong umiinit. Ang nagyayelong-yelo sa malamig na metal rod ay tumagal lamang ng 10 segundo bago ito tuluyang natunaw. Kasunod ng pagkawala ng lahat ng nagyayelong hamog na nagyelo, makikita ng isang tao na ang malamig na metal na baras, na may buong katawan na parang yelo, ay naging maapoy na pula mula sa puti ng nyebe sa napakabilis na bilis. Chi. Ang lugar kung saan hawak ng mga kamay ni Luo Hao ang malamig na metal rod ay biglang nagpakita ng puting kulay na fog at maraming kakaibang tunog. Mabilis na kasunod nito, maririnig ng isa ang mahinang pag-ungol na naglalaman ng sakit mula kay Luo Hao. Mabilis niyang binitawan ang kanyang mga kamay at itinapon ang malamig na bakal na baras, na halos naging nagninangas na uling. Nang lumapag ang malamig na metal rod sa lupa, malakas itong nabasag sa ibabaw ng bato. Sa isang iglap, nabasag ang bato. Ang temperatura ng nagninangas na pulang baras ay mabilis na nabawasan. Kaagad, naging ordinaryong metal rod. Bukod pa rito, may mga crack lines na paulit-ulit na kumakalat sa buong metal rod. Maliwanag, ang malamig na metal rod na ito, na tila malaki ang halaga, ay naging ganap na bukol ng scrap metal. Sa sandaling ito, si Luo Hao ay walang oras upang makaramdam ng anumang sakit sa puso tungkol sa kanyang sandata na ginawang scrap metal. Ito ay dahil sa sandaling umalis ang metal rod na iyon sa kanyang kamay, kitang-kita niya ang isang maliit na butil ng purple-green na apoy na biglang bumaril patungo sa kanya mula sa loob ng puting fog. Ang mainit na aura ay nagsunog ng puting fog sa paligid nito sa kawalan. Habang sinusunog ang ilan sa puting fog, kitang-kita ni Luo Hao ang tunay na mukha ng lilang berdeng bagay na iyon. Ang pagkabigla ay hindi sinasadyang sumilay sa kanyang mga mata. Natuklasan niya na ang pag-atake, na buong-buo niyang ginawa kanina, ay naging dahilan lamang upang lumabo ng kaunti ang hitsura nitong magandang Fire Lotus. Ang orihinal na katawan nito ay talagang hindi nagpakita ng kahit katiting na senyales ng pag-aalinlangan. Sa anong klase lang ang Dao technique na ito? Ito ay talagang malakas sa ganoong lawak. Bukod sa pagkagulat sa loob ng kanyang puso, si Luo Hao, na walang oras para umiwas, ay nakatikom lamang ang kanyang mga ngipin at nagmamadaling minamaniobra ang maliit na Dao Qi sa loob ng kanyang katawan. Pagkatapos nito, pinagsama-sama niya at nabuo ang isang simple, manipis na Dao Qi armor sa kanyang katawan. Sa hitsura nito, lumilitaw na handa siyang tanggapin ito ng direkta. Ang ekspresyon ni Xiaoyan ay kaparehong mapatla habang nakatayo siya sa magulo na lugar ng bato. Malamig niyang tinitigan ang lugar na natatakpan ng puting fog.
Itinaas niya ang kanyang mga kamay, huminto ng bahagya bago bigla itong kinuyam. Kaagad, ang kanyang orihinal na maputlang mukha ay naging kasing puti ng shit. Nanginig din ang kanyang katawan nang hindi sinasadya. Sa sandaling naikuyom ni Xiaoyan ang kanyang kamao, ang mga ekspresyon ni Elder Su at Elder Ching sa rock platform sa wakas ay nagbago ng husto. Biglang tumayo si Elder Su. Huminto ang kanyang katawan bago agad na nawala sa kakaibang paraan mula sa rock platform. Bang! Isang malalim at mababang pagsabog ang umalangaw-ngaw mula sa magulong mabatong rehiyon. Kaagad, nagsimulang kumalat ang isang pabilog na nakakatakot na enerhiyang alon sa paraang parang alon. Ang mga bato ay ganap na natanggal sa alikabok kahit saan ito dumaan. Ang nakakatakot na mapangwasak na lakas na ito ay naging sanhi ng mga matatandang estudyante sa Dallas Dis ng bundok na maging mapurol sa isang sandali. Kaagad, sa ilalim ng isang gulat na malakas na sigaw, nagsimula silang tumalon sa kabilang panig ng Dallas Dis ng bundok ng sunod-sunod sa isang napakahiyang paraan, tulad ng mga gumugulong na lang. Sa isang iglap, ang buong lugar ay naging ganap na magulo. Mabilis na dumating ang energy ripple at mabilis ding umalis. Nang madikit ito sa Dallas Dis ng bundok, nag-iwan ito ng kalahating pulgadang haba ng mga crack lines bago ito unti-unting nawala. Pagkatapos nito ay nagpatuloy ng ilang sandali, ang mga tao sa likod ng Dallas Dis ng bundok ay sa wakas ay maingat na inilantad ang kanilang mga ulo ng paisa-isa nang hindi na sila nakarinig ng anumang aktibidad. Pinagmasdan nila ang lugar na naging isang matinding gulo at hindi sinasadyang makalanghap ng malamig na hangin sa tahimik na paraan. Sa kasalukuyan, ang magulong batuhan na lugar, o marahil, hindi na ito dapat tawaging magulong batuhan. Ito ay dahil wala ng isang batong umiiral sa lugar na ito. Ang tanging mayroon siya ngayon ay abo ng bato na tumatakip sa lupa. Ang malalaking bato mula kanina ay tila nagkawatak-watak dahil sa energy ripple na may napakalaking mapanirang lakas. Ito ay nilikha ni Xiaoyan. Ang mga mata ng lahat ay may kaunting dull habang nakatitig sa magulo na lugar ng bato, na ang hitsura ay nagbago ng husto. Si Shatai, na ang ulo ay nakalabas mula sa likod ng isang Dallas Dis ng bundok, ay hindi napigil ang lunukan ang kanyang laway at ungol. Si Su Xiao at ang dalawa pang katabi niya ay nanigas ang kanilang mga mukha at tumanggo. Dama po ang kanilang mga tingin sa payat na itim na damit na binata. Sa kanilang mga puso, hindi nila mapigil ang isipin na kung ang taong ito ay itinapon ang lila-berdeng apoy na lotus noong sila ay nakikipaglaban sa loob ng kagubatan, ilang tao sa kanilang mga grupo ang nakaligtas. Nang maisip nila ito, nagsimulang lumabas ang malamig na pawis sa buong katawan nila. Ang mga titig na dati nilang tinitingnan kay Xiaoyan ay parang isang halimaw. Dadoshi lang ba talaga ang taong iyon? Talaga bang Dadoshi ang taong ito? Ang ganitong uri ng mapanirang lakas ay sapat na upang makahabol sa mga elite na 6-star o 7-star Dowlings. Nakabawi si Shatai mula sa kanyang pagkagulat. Tumawa siya ng mapait habang dahan-dahan niyang binibigyang boses ang iniisip ni Su Xiao at ng dalawa pa. Nang marinig ito, tumanggo si Su Xiao at ang dalawa pa, na nagbabahagi ng parehong damdamin. Tama. Ano ang nangyari kay Luo Hao? Isang boses ang biglang umalangaw-ngaw mula sa Dallas Dis ng bundok. Agad na napalingon ang lahat ng tingin sa lugar na nasa gitna ng magulong batuhan na natatakpan pa rin ng puting ambon. Habang ibinaling ng lahat ang kanilang mga tingin, ang karamihan sa puting kulay na fog sa rehiyong iyon ay nagsimulang maglaho. Sa wakas, ang figure ni Luo Hao ang unang lumitaw sa mga tingin ng lahat. Sa sandaling ito, si Luo Hao ay karaniwang nakaupo habang nakasubsob sa lupa ang kanyang puwit. Ang malamig at walang pakialam na mukha na iyon ay kasalukuyang nasa isang uri ng paninigas na kalagayan. Gayunpaman, sa pagtingin sa kanyang hitsura, tila hindi siya nasaktan. Nang makitang hindi nasaktan si Luo Hao, isang alon ng nakakagulat na pribadong pag-uusap ang tumunog mula sa Dallas Dis ng bundok. Mula sa hitsura ng mapangwasak na lakas ng energy ripple na kumalat, ang lakas ni Luo Hao ay hindi dapat sapat upang iwan siyang ganap na hindi maapektuhan. Gayunpaman, tulad ng ang puso ng lahat ay napuno ng pagdududa, ang puting kulay na fog sa wakas ay ganap na nawala. Kasunod ng paglaho ng hamog, makikita ang katawan ni Elder Su na nakatayo sa harap ni Luo Hao.
Elder Su. Ang mga tao sa Dalasdis ng bundok ay agad na nagpakawala ng maraming hinga habang pinagmamasdan nila ang figure ni Elder Su. Ang matandang figure ng tinatawag na Elder Su ay pinapanatili ang kanyang kamay sa isang pinahabang posisyon. Sa hitsura ng napakalaking hukay na nasa harapan niya, mukhang nakaharang siya sa pag-atake ng Fire Lotus kanina. Hindi nakakagulat na si Luo Hao ay hindi gaanong nasugatan. Nakatayo si Elder Su sa isang tuwid na paraan sa lugar, tulad ng isang tuod ng puno. Maya-maya pa, dahan-dahan niyang binawi ang kamay na walang pakialam sa mukha. Matapos maibalik ang kanyang kamay sa kanyang manggas, hindi nito napigilan ang bahagyang panginginig. Isang solemn na ang bumungad sa kanyang mapupungay na mga mata. Inangat ni Elder Su ang kanyang ulo sa ilalim ng mga tingin ng lahat at itinoon ang kanyang tingin sa maputlang mukha na si Xiaoyan. Natahimik siya sandali bago umalangaw-ngaw ang kanyang malambot na boses mula sa larangang ito na sumailalim sa isang malaking labanan. Munting kapwa, kayong mga bagong estudyante ay maaaring ituring na mga panalo para sa Fire Energy Hunting Competition ngayong taon. Battle Through the Heavens. Kabanata 457. Gantimpala. Ang medyo matandang boses ni Elder Su ay dahan-daang umalangaw-ngaw, na naging sanhi ng lahat ng labanan sa sandaling ito. Ang mga matatandang estudyante ng Inner Academy sa Dalasdis ng bundok ay bahagyang bamuka ang kanilang mga bibig. May gusto silang sabihin, ngunit wala silang masabi. Sandaling nagpatuloy ang katahimikan sa labas ng kagubatan bago hindi na napigilan ng mga hindi gumagalaw na estudyanteng iyon ang ligaw na saya sa kanilang mga puso. Nagpakawala sila ng malakas na hiyawan. Sa kanilang kasabikan, ang ilan sa mga bagong estudyante ay walang pakialam sa kasarian habang yakap-yakap ang mga kasamang tumabi sa kanila. Ang kanilang 5 hanggang 6 na araw ng mahihirap na pakikibaka ay sa wakas ay nagbunga. Paanong hindi sila matutuwa? Sumili din ang isang ngiti sa maputlang mukha ni Xiaoyan nang marinig niya ang masayang iyak na umalangaw-ngaw mula sa kanyang likuran. Hinawakan niya ang kanyang dibdib at mahinang umubo ng ilang beses. Ibinaling niya ang kanyang ulo at tiningnan si Zon-er at ang dalawa pa, na ang mga mukha ay puno rin ng saya. Nakangiti niyang sinabi, mukhang hindi na natin kailangang ibigay ang mga bagay na pinaghirapan nating makuha. Senior Brother Xiaoyan, okay ka lang ba? Nagmadali si Zon-er ng 2 hakbang pasulong nang makita niya ang ekspresyon ni Xiaoyan. Ay nalalayan niya ito at nagtanong na may sakit sa puso. Wala lang, naubusan lang ako ng lakas. Ikinaway ni Xiaoyan ang kanyang kamay. Ang kapangyarihan ng Angry Buddha Lotus Flame ay hindi maliit, at ang pagkonsumo nito ng spiritual strength at Dao Qi ay talagang napakahusay. Sa kasalukuyang lakas ni Xiaoyan, isang beses lang niya ito magagamit sa kanyang prime condition. Kung sinubukan niyang pilitin itong gamitin sa pangalawang pagkakataon, maaaring mawalan siya ng malay dahil sa pagkaubos ng kanyang lakas. Ito ay talagang hindi inaasahan na mayroon kang ilang mga trick. Hindi katakataka na si Zon-er ay palaging nasa isip mo. Ito ay talagang nakakalungkot. Sabi ni Hujia walang ingat na tinapik ang mga balikat ni Xiaoyan. Ang pakikipaglaban sa tabi-tabi ay karaniwang ang pinakamahusay na paraan upang mapabuti ang relasyon sa pagitan ng mga tao. Pagkatapos nitong ilang araw na magkasama, ang kanyang matinding sama ng loob na nabuo dahil sa mahigpit na pag-atake ni Xiaoyan sa qualifying competition ay tuluyan ang nawala. Mula sa kaibuturan ng kanyang puso, ang iba't ibang bagay na ipinakita ni Xiaoyan nitong ilang araw ay talagang hinayaan siyang humanga sa kanya. Hindi naman masama ang paningin ni Zon-er. Gayunpaman, magsisikap akong maabyutin ka sa mga tuntunin ng pagsasanay. Itinaas ni Wu Hao ang kanyang ulo at ang kanyang bibig ay humila ng medyo matigas na arko patungo kay Xiaoyan. Maliwanag, ang taong baliw sa labanan na ito, na may karakter na umatras at sobra-sobra sa pagsasanay, ay bihirang magbigay ng ngiti sa iba. Napangiti si Xiaoyan. Tumawa siya at sinabing, huwag itulak ang lahat ng kredito sa akin. Alam ko ang sarili kong lakas. Kung wala ang iyong tulong, hindi ako makakaabot ng ganito gaano man ako kalakas. Ang isang malungkot na bayani ay hindi makakalakad ng malayo dito at hindi rin angkop na narito. Sabi ni Xiaoyan. Tahimik na tumanggaw sina Hujia at Wu Hao nang marinig nila ito. Hindi pagmamalaki dahil sa tagumpay.
Ang kabastusan at ligaw na pagmamataas na karaniwang taglay ng isang kabataan ay tila walang kaugnayan sa maagang kabataang ito. Ang katangiang ito ay talagang naging sanhi ng kanilang pagkamangha. Elder Su, hindi kami natalo. Habang nagsasalita si Xiaoyan, biglang narinig ang isang hindi nasisiyahang boses. Naglibot ang tingin ng lahat sa paligid. Ito ay talagang inilabas mula kay Luo Hao, na nakaupo habang ang kanyang puwit sa lupa. Sa sandaling ito, namumula pa rin ang mukha ng huli. Maliwanag, hindi matanggap ng kanyang pride na matalo siya ng mga kamay ng isang Dadoushi. Tama. Hindi kami natalo. Kaya pa naming lumaban. Ang apat na iba pang miyembro ng White Demon Group ay sabay-sabay ding sumigaw, na umalangaw sa kanilang pinuno pagkatapos marinig siyang magsalita. Mula sa hitsura ng naunang laban, hanggat nabibigyan sila ng sapat na oras, ang mga bagong estudyante ay ganap na matatalo. Sa makatuwid, natural na ayaw nilang makatanggap ng sitwasyon kung saan sila ay natalo. Tumahimik kayong lahat. Mataimtim ang ekspresyon ni Elder Su habang siya ay malamig na sumisigaw. Nang makitang nagalit si Elder Su, lahat ay nagmamadali at matalinong itinikom ang kanilang mga bibig. Hindi sila nang ahas na magsalita ng kahit ano, kasama na si Luo Hao. Kung hindi ako nakialam kanina, may buhay ka pa bang uupo dito? Nilinggan ni Elder Su ang kanyang ulo, at mahigpit na tinanong si Luo Hao, na ang mukha ay puno ng kawalang kasiyahan. Ang ekspresyon ni Luo Hao ay naging puti. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin, ngunit ilang sandali pa ay nawalan na siya ng gana. Malinaw niyang alam na kung hindi nakialam si Elder Su, malamang na ang Inner Academy ay wala ng estudyante na tinatawag na Luo Hao. Ang pagkatalo ay pagkatalo. Anong dahilan ang kailangan mong hanapin? Malamig na bamantong hininga si Elder Su. Ang kanyang tingin ay tumingin sa kanyang paligid habang sinabi sa malalim na boses. Nasabi ko na ang Fire Energy Hunting Competition sa pagkakataong ito ay tapos na. Kung hindi ka pa nakontento, maaari kang direktang mag-issue ng hamon sa mga bagong estudyante isang buwan pagkatapos nilang makapasok sa Inner Academy. Hanggat sila ay sumasang-ayon, ang fighting arena ng Inner Academy ay bukas anumang oras. Gayunpaman, sa ngayon, lahat kayo ay dapat tumahimik. Isang beses na sumulyap si Elder Su kay Luo Hao bago muling ibinalik ang tingin sa grupo ni Xiaoyan. Noon lang naging malambot ang kanyang ekspresyon habang sinabi niyang, bilang mga nanalo sa Fire Energy Hunting Competition ngayong taon, lahat ng bagong estudyanteng naruroon ay makakakuha ng 20 araw ng Fire Energy. Si Xiaoyan, Xiao Zuner, Hu Jia, at Wu Hao ay makakakuha ng karagdagang Green Fire Crystal Card at 30 araw ng Fire Energy. Green Fire Crystal Card. May ilang ingay mula sa dalasdis ng bundok nang marinig ang mga salitang lumabas sa bibig ni Elder Su. Maraming naiinggit na tingin ang dumaan sa apat na grupo ng lalaki ni Xiaoyan. Green Fire Crystal Card. Ano iyon? Gayunpaman, ang apat na grupo ng mga tauhan ni Xiaoyan ay medyo natalo patungkol sa tinatawag na Green Fire Crystal Card. Nagpalitan sila ng tingin sa isa't isa, medyo hindi sigurado. Hihihi. Sa loob ng Inner Academy, ang mga Fire Crystal Card, mula sa ibaba hanggang sa itaas, ay nahahati sa itim, asul, berde, pula, at lila. Ang kulay itim na Crystal Card na nasa iyong mga kamay ay ang pinakamababang grado na Crystal Card. Ang ganitong uri ng Crystal Card ay maaari lamang magbigay sa iyo ng kwalipikasyon upang magsanay sa una at ikalawang antas ng Blazing Sky Chi Refining Tower. Ang asul na card ay may kwalipikasyon upang makapasok sa ikatlo at ikaapat na antas at ito ay nagpapatuloy sa ganito. Kung gusto ng isang tao na itaas ang marka ng Crystal Card, kailangan itong palitan ng Fire Energy sa loob ng Inner Academy. Karaniwan, ang isang tao ay kailangang magbayad ng 100 araw na halaga ng Fire Energy upang palitan ang kulay itim na Crystal Card sa isang kulay asul na Crystal Card. Upang mapalitan ang isang kulay asul na Crystal Card sa isang berdeng kulay na Crystal Card, ang isa ay mangangailangan ng 200 araw ng Fire Energy. Ngayong nakuha mo na ang Green Fire Crystal Card bilang gantimpala, ito ay katumbas ng iyong pagtitipid ng 300 araw ng Fire Energy. Ito ay hindi isang maliit na halaga. Sa mga matatandang estudyante ng Inner Academy na naruroon,
Karamihan sa kanila ay kasalukuyang may hawak na asol na crystal card, maliban kay Luo Hao, na nagkataon na pinalitan ang kanyang asol na crystal card sa isang kulay berdeng crystal card noong nakaraang linggo. Ngumiti si Elder Su at nagpaliwanag matapos makita ang pagdududa ni Xiaoyan at ng iba pa. 300 araw na halaga ng fire energy. Matapos marinig ang numerong ito, naintindihan ni Xiaoyan at ng iba pa kung bakit napuno ng inggit ang mga tingin ng mga nakapaligid sa kanila mula sa lahat ng matatandang estudyante sa kagubatan hanggang sa ang huli ay nawalan ng wala. Nang matapos magpaliwanag si Elder Su, kinuha niya ang 4 na kulay berdeng crystal card at lumitaw sa kanyang kamay. Pinitik niya ang kanyang daliri at bumaril ang mga baraha patungo sa 4 na grupo ng lalaki ni Xiaoyan, sa wakas ay huminto sa harap nila. Naroon na ang gantimpala. Iguhit ang lahat ng fire energy sa iyong black crystal cards. Pagkatapos nito, ibalik sa akin ang black crystal cards. Mabilis na ginawa ni Xiaoyan at ng iba pa ang sinabi sa kanila nang marinig nila ang sinabi niya. Pagkaraan ng ilang sandali, ibinigay nila ang kanilang mga black crystal card, na wala ng laman, kay Elder Su. Bahagyang tumango si Elder Su nang matanggap niya ang kulay itim na fire crystal cards. Ngumiti siya at sinabing, "Sige. Dahil matagumpay mong natapos ang Fire Energy Hunting Competition, sundan mo ako sa Inner Academy." Nang matapos siyang magsalita, nanguna siyang tumalikod, at dahan-dahang naglakad patungo sa isang hagdan na gawa sa mga pira-pirasong bato na humahantong sa dalasdis ng bundok. Sa wakas ay makakapasok na tayo sa Inner Academy. Talagang hindi madali. Nagpakawala ng mahabang buntong hininga si Xiaoyan nang makita niya ang likod ni Elder Su. Hindi niya alam kung gaano karaming effort ang ginamit nila para makapasok sa Inner Academy. Una, nagkaroon ng qualifying competition, pagkatapos ay mayroong Fire Energy Hunting Competition. Ang Inner Academy na ito ay talagang hindi kasing daling makapasok gaya ng naisip niya. Tara na, sa ilalim ng mga tingin ng lahat, kumaway si Xiaoyan kay Zhon'er at sa iba pa at pinangunahan ang daan, sinusundan si Elder Su habang umaakyat siya sa hagdan. Ang pira-pirasong hagdan ng bato ay hindi maituturing na napakataas. Nagawa ng grupo ni Xiaoyan na umakyat sa huling hakbang pagkatapos lamang ng 1 hanggang 2 minuto. Pagkatapos nito, itinaas nila ang kanilang mga katawan at tumayo sa tuktok ng dalasdis ng bundok. Naglibot ang kanilang mga tingin sa kanilang harapan. Ang eksenang lumitaw sa kanilang harapan, ay naging dahilan upang dahan-dahan silang makalanghap ng medyo malamig na hangin. Ito ang Inner Academy. Isang mahinang ungol ang lumabas sa bibig ng mga bagong estudyanteng iyon sa dalasdis ng bundok. Sa likod ng dalasdis ng bundok ay isang napakalaking palanggana na may depresyon. Ang hugis ng palanggana na ito ay parang nabasag at nabuo mula sa isang napakalaking bato na nahulog mula sa langit. Ang mga matataas na gusali ay nakatayo sa loob ng palanggana. Pagtingin sa ibaba mula sa itaas, nakita ng lahat ang napakaraming anino na parang pulgas na kumikislap at tumatalon sa itaas ng mga gusali. Nakatuon ang kanilang mga titig sa kanilang harapan, doon ko lang napagtanto na kakaiba ang laki ng palanggana na ito. Tanging matataas na gusali at lunti ang kulay ang makikita sa gilid ng kanilang paningin ngunit hindi ang kabilang panig ng palanggana. Mahirap isipin na mayroon talagang kakaibang lupa na nakatago sa loob ng walang katapusang mga bundok sa likod ng Jianan Academy. Hihihi. Munting kapwa, maligayang pagdating sa lugar kung saan matatagpuan ang core ng Jianan Academy. The Inner Academy. Nakangiti si Elder Su habang nakatingin sa gulat na mga mukha ng mga bagong estudyante habang ipinapalakpak niya ang kanyang mga kamay at nagsasalita. Ang malalakas na tao dito. Napakarami. Isang panatikong sigasig ang bumungad sa mukha ni Wu Hao habang bumubulong siya sa sarili. Napangiti si Xiaoyan nang marinig niya ito. Ang taong ito ay talagang walang alinlangan na isang manlalaban na baliw. Inangat ni Xiaoyan ang kanyang tingin at dahan-dahan itong itinawid sa napakalaking palanggana. Ilang sandali pa, huminga siya ng malalim na hangin habang bumubulong sa kanyang puso. Fallen Heart Flame. Nandito ba talaga? Sana, hindi mo ako biguan. Sige. Dahil natapos na ang hunting competition, lahat ng mga bagong estudyante, sundan ako pabalik sa Inner Academy. Tutulungan ko kayong lahat na manirahan. Pagkatapos nito,
talagang magiging miyembro kayo ng Inner Academy. Magtiwala ka sa akin hanggat kaya mong magpumilit dito, mararamdaman mong sulit ang lahat kapag nakita mo ang iyong mga pagpapabuti kapag sa wakas ay umalis ka sa lugar na ito. Huminto ang tingin ni Elder Su sa grupo ni Xiaoyan habang dahan-dahan niyang sinabi. Bahagyang tumango ang lahat ng bagong estudyante. Mula sa matatandang estudyanteng iyon, nadiskubre nila kung anong uri ng magagandang benepisyo ang makukuha nila kung magsasanay sila sa Inner Academy na ito. Tayo na. Lahat, sumunod ng mabuti. Ikinaway ni Elder Su ang kanyang kamay. Ang kanyang katawan ay naging malabo na anino habang siya ay mabilis na sumugod patungo sa napakalaking palanggana. Sa likod niya, lahat ng mga bagong estudyante ay agad ding gumalaw ng katawan. Tulad ng mga balang sa paglalakbay, sila ay nagmamadaling bumaba mula sa dalasdis ng bundok. Maraming nasasabik na babulusan ang nagtagal sa lugar na ito at hindi nawala ng mahabang panahon. Battle Through the Heavens. Kabanata 458. Pag-aayos. Creek. Isang kahoy na pinto ang dahan-dahang binuksan. Isang thread ng sikat ng araw ang dumaan sa puwang at kumalat, sa wakas ay bumubuo ng isang makitid at mahabang linya ng liwanag sa lupa. Nang tuluyang bumukas ang kahoy na pinto, mabilis na lumawak ang linya ng liwanag. Kaagad, pumasok din ang ilang anino ng tao, na hinihila ng sikat ng araw hanggang sa hindi na proporsyonal ang haba. Ang pinuno, isang matandang lalaki, ay tumawid sa maluwag na maliit na pavilion na tahanan at ngumiti. Xiaoyan, ito ang magiging tirahan ninyong apat sa hinaharap. Kaming apat. Nang marinig ito, si Hu Jia, na sumusunod sa likuran, ay hindi maiwasang magulat. Agad niyang sinabi sa nabigla na boses. Elder Su, huwag mong sabihin sa akin na gusto mong manatili kaming dalawa ni Zon-er, dalawang babae, kasama ang dalawang malalaking lalaking ito. Hihihi. Binibining Hu Jia, medyo malaki ang pavilion home na ito at medyo marami ang mga kwarto. Hindi tulad ng hinihiling namin na matulog ka sa iisang kama. Ano ang pinagkakaabalahan mo? Ngumiti si Elder Su at umiling. Lumipat ang kanyang tingin sa kanilang apat habang nagpatuloy. Tama. May isa pa kayong miyembro ng grupo di ba? Medyo matamlay si Xiaoyan nang marinig niya ang tanong ni Elder Su. Nagkibit balikat siya, hindi alam ang isasagot. Tumakbo siya. Nakita niya ang malakas na lakas ng Black Demon Group, kaya iniwan niya kami at tumakas. Ibinuka ni Hu Jia ang kanyang mga kamay at malamig na tumawa. Wala siyang katulad na alalahanin na mayroon si Xiaoyan. Ang kanyang mga salita ay hindi nag-iwan ng anumang mukha para kay Bai Shan. Maliwanag, ang mga aksyon ni Bai Shan sa pag-abandona sa kanyang mga kasama at paglayas ng mag-isa ay naging dahilan ng kanyang paghamak sa kanya. Tumakas. Napakamapananaw na tao. Nagulat din si Elder Su. Agad siyang umiling at nagsalita na may mahinang ngiti. Sa hinaharap, kayong apat ay mapabilang sa Inner Academy. Ipapaalala ko sa inyo na maliban na lang kung ang lakas ninyo ay napakalakas, hindi madaling magkagulo sa loob ng Inner Academy ng mag-isa. Dahil sa hinihikayat ng kapaligiran, ang lahat ng matatandang estudyante sa Inner Academy ay nahahati sa mga paksayon at teritoryo. Sa tingin ko ay mauunawaan ninyo ang mga bagay na ito sa lalong madaling panahon. Inihayag ni Elder Su ang kanyang mga iniisip. Ang Inner Academy talaga ay may mga ganoong bagay. Bakit hindi ninyo ito itigil? Pinagdikit ni Hu Jia ang kanyang mga kilay at nagtanong. Hihihi. Bakit natin ititigil ito? Ang ganitong kompetisyon ang kailangan at gusto ng ating Inner Academy. Kung ayaw mong mabuli, kailangan mong magsumikap para itaas ang iyong lakas. Kung hindi, wala sa usapan ang lahat. Ang malalakas ay iginagalang. Ito ang magiging ton ng mundong ito magpakailanman. Hindi namin nais na maging isang ivory tower ang Inner Academy. Mahinang sagot ni Elder Su. Napapikit na lamang si Hu Jia ng kanyang mga labi nang marinig niya ang paliwanag ni Elder Su. Sina Xiaoyan at Wu Hao ay tumango bilang pagsang-ayon. Sila ay sumailalim sa tunay na ugali, at malinaw na naunawaan kung anong uri ng kapaligiran ang maaaring lumikha ng isang tunay na malakas na tao. Kaya, sa pamamagitan ng pagpayag na manatili kayong magkasama, gusto talaga namin kayong bumuo ng isang grupo. Sa hunting competition,
dapat ay naunawaan ninyong lahat kung anong uri ng lakas ng pakikipaglaban ang maaaring gawin ng isang grupo, hindi ba? Nakangiting sinabi ni Elder So. Mula ngayon, umaasa akong kaya ninyong apat na harapin ang lahat ng inyong mga paghihirap ng sama-sama at maging isang grupo na hindi nagpapabayag sa isa't isa. Kung magagawa ninyong lahat ito, mas magiging maluwag ang buhay ninyo sa Inner Academy. Kahit anong mangyari, hindi may kukumpara ang lakas ng isang tao sa lakas ng isang grupo, tama ba? Okay lang ako. Wala akong pagtutol sa lakas ni Xiaoyan. Saglit na nag-alinlangan si Wu Hao bago bahagyang tumango at nagsalita sa mahinang boses. Tumawa ng mahina si Zun Er. Natural na hindi siya tatutol na makasama si Xiaoyan. Sige. Bagamat ayaw kong aminin, ang pagsunod sa taong ito ay talagang nagpaparamdam sa akin na mas ligtas ako. Ibinuka ni Hu Jia ang kanyang mga kamay, walang magawang tumango at nagbigay ng boses sa kanyang sagot. Lahat kayo ay umaasa sa akin. Hindi napigilan ni Xiaoyan na tumawa ng mapait nang makita ang kanilang mga kilos. Bagamat ganito ang ekspresyon ng kanyang mukha, may kakaibang pakiramdam sa kanyang puso. Mag-isa lang siya sa halos 3 taong pagsasanay. Marahil ito ay gaya ng idinidikta ng kanyang karakter ngunit nasanay na siyang harapin ang kanyang mga pakikibaka ng mag-isa. Gayunpaman, nang makita ang paraan kung paano ipinasa ni Wu Hao at ng dalawa pa ang utos ng kanilang grupo, walang alinlangang ito ay isang anyo at pagpapakita ng tiwala at pagtanggap. Ang ganitong pakiramdam ay isang bagay na hindi kailanman naranasan ni Xiaoyan noong nagsanay siyang mag-isa noong nakaraan. Hihihi. Natural na para sa pinakamahusay kung lahat kayo ay makakakilos sa bagay na ito. Tumango si Elder Su nang may kasiyahan nang makita niyang ang apat na tao ay nagsama-sama upang bumuo ng isang grupo ng walang pag-aalinlangan. Kinawian niya ang kanyang kamay at sinabing, "Sige. Medyo gabi na. Dapat mong ayusin ang sarili mong mga silid at magpahinga para sa gabi. Simula bukas, maaari na kayong lahat na pumunta at tingnan ang Inner Academy kung gusto ninyo. Sa tingin ko ang lugar na ito ay hindi kayo bibiguin. Wala ba talagang training curriculum or classes?" Nagmamadaling tanong ni Hu Jia nang marinig niya ito. Hindi kailangan ng Inner Academy ng ganoong bagay. Hanggat mayroon kang sapat na fire energy, pinahihintulutan kang pumasok sa Blazing Sky Chi Refining Tower. Ang pagsasanay sa lugar na iyon ay mas epektibo kaysa sa anumang kurikulum ng pagsasanay o, iyon ay halos nakalimutan ko bawat linggo ang akademya ay sama-samang mag-oorganisa ng mga mag-aaral na pumasok sa Blazing Sky Chi Refining Tower kung gusto mong pag-usapan ang tungkol sa kurikulum ng pagsasanay, iyon ay maaaring isaalang-alang. Tumawa ng mahina si Elder Su at sinabi. Bukod dito, ang Inner Academy ay mayroon ding Dao Technique House, Chi Method Hall, at iba pang ganoong mga lugar. Kung gusto mong makakuha ng anumang Dao Techniques o Chi Method, maaari kang pumunta doon at tingnan. Siyempre, ito ay nasa kondisyon na mayroon kang sapat na fire energy para ipagpalit sa kanila. Sa katunayan, mayroong higit na kalayaan sa Outer Academy. Kung sa tingin mo ay wala kang sapat na fire energy at nangangati ang iyong mga kamay, maaari kang pumunta sa fighting arena para kumita ng fire energy. Siyempre, ang paunang kondisyon ay kailangan mong magkaroon ng sapat na lakas kung hindi, matatalo ka hanggang sa wala ka nang natitira. Si Xiaoyan at ang 3 iba pa ay tumango para ipahayag na naiintindihan nila. Kung wala kang ibang katanungan, pumunta ka at magpahinga. Kung may problema ka, maaari kang pumunta at hanapin ako. Ikanaway ni Elder Su ang kanyang mga kamay sa kanilang apat, tumalikod, at naglakad palabas. Tuluyan na siyang nawala sa paningin ng grupo ni Xiaoyan. Habang pinapanood niya si Elder Su na umalis, ipinalakpak ni Xiaoyan ang kanyang mga kamay at ngumiti kay Zun Er at sa dalawa pa. Ayusin natin ang mga silid. Ang lugar na ito ay maaaring ang ating pangmatagalang tahanan sa malapit na hinaharap. Oo, ngumiti si Zun Er at ang dalawa pa at tumango. Agad silang naghiwa-hiwalay, bawat isa ay naghahanap ng kani-kanilang silid. Ang pilak na buwan ay nakabitin ng mataas sa langit habang lumalalim ang gabi. Ang mahinang liwanag ng buwan ay nakakalat mula sa kalangitan, na sumasakop sa napakalaking palanggana sa loob. Naka-crossleg si Xiaoyan sa kama sa loob ng isang tahimik na silid.
Ang kanyang mga kamay ay nabuo ang training seal. Kasunod ng kanyang paikat na paghinga, ang mga thread ng enerhiya, na nakikita ng mata, ay nagsimulang lumangoy palabas ng hangin. Sa wakas, gumalaw sila kasabay ng paghinga at walang tigil na pumasok sa katawan ni Xiaoyan. Sa tabi ni Xiaoyan, isang 7 kulay na maliit na ahas ang lumulutang sa gitna ng hangin. Ang maliit na katawan nito ay gumagalaw na may kakaibang ritmo at habang gumagalaw ito, nagsimulang mag-iba-iba ang espasyo sa paligid. Isang enerhiya na mahigit 10 beses na mas malakas kaysa sa sarili ni Xiaoyan ang nagtulak sa katawan ng maliit na ahas. Ang kakaiba ay sa kabila ng napakalaking enerhiya at maliit na katawan ng ahas, walang gumagalaw. Para bang ilang bato ang itinapon sa kalaliman. Hindi nag-iiwan ng ripples. Nagpatuloy ang pagsasanay ng halos 1 oras. Noon lang unti-unting hamupa ang nagaanod na enerhiya. Bahagyang gumalaw ang mga pilikmata ni Xiaoyan. Ilang sandali pa, iminulat niya ang kanyang mga mata, at nagbuga ng magaspang na hangin na napigil sa kanyang dibdib. Naka-recover na rin ako sa wakas. Masyadong malaki ang konsumo mula sa Angry Buddha Lotus Flame. Gayunpaman, ang halos 1 linggong pakikipaglaban sa kagubatan ay may napakaraming benepisyo para sa akin. Mahinang ungol ni Xiaoyan. Sa sandaling ito, ang dating maputlang mukha ay muling nabawi ang makinis na pamumula nito. Ang kanyang pares ng mga mag-aaral ay tila natatakpan ng isang patong ng mahina, mainit na jade, na tila kakaiba. Hindi nagtagal matapos ang pagsasanay ni Xiaoyan, natapos din ang 7-colored Heaven Swallow ang Python isang gabi ng pagsasanay. Itinaas nito ang dila ng ahas at sinitset si Xiaoyan. Nang makita ito, walang magawa ang huli na umiling. Isang bote lang ng Amethyst Lion Birth Essence ang kaya niyang ilabas at ipinitik ang 2 patak sa bibig nito. Pagkatapos nito ay inalog-alog nito ang kanyang buntot sa paraang walang pakialam, at bumalik sa manggas ni Xiaoyan. Itong matako na maliit na bagay. Hinaplos ng kamay ni Xiaoyan ang Heaven Swallow ang Python na pumulupot sa braso niya. Mapait siyang tumawa. Magsasalita pa lang sana siya nang biglang manginig ang maitim na singsing sa daliri niya. Ang lumang ilusyonaryong figure ni Yao Lao ay nagsimulang dahan-daang lumutang palabas. Guro, paano ito? Hinanap mo ba ang Fallen Heart Flame? Napalakas ang loob ni Xiaoyan nang makita niyang lumitaw si Yao Lao at nagmamadaling nagtanong sa mahinang boses. Ito, hindi ko. Napangiti si Yao Lao. Lumibot ang tingin niya sa buong paligid niya. Nang makita ang dismayadong ekspresyon ni Xiaoyan, tumawa siya ng mahina. Gayunpaman, hindi naman sa wala akong nakuhang anuman. Pagkatapos mong makapasok sa Inner Academy, mahina akong nakaramdam ng kakaibang aura. Gayunpaman, ang Inner Academy na ito ang ubod ng Jianan Academy na may maraming malalakas na tao. Kaya naman, hindi rin ako naglakas loob na suriing mabuti. Pambihirang aura. Bahagyang nagulat si Xiaoyan. Nagtataka niyang sinabi. May kaugnayan ba ito sa Heavenly Flame? Dapat tama iyan. Sa loob ng Inner Academy na ito, maaaring mayroon talagang bagay na kailangan mo. Nag-isip sandali si Yao Lao bago tumango. Sabi niya, ayon sa aking pagsisiyasat, ang lugar na naglalabas ng kakaibang aura ay tila nasa hilagang bahagi ng Inner Academy. Kung may oras ka bukas, pumunta at tingnan ang gilid na iyon. Baka makakita tayo ng ilang mga pahiwatig. Nagmamadaling tumango si Xiaoyan nang marinig niya ito. Buti na lang basta may clue sila. Siya ay pinakatakot na mapunta sa kahit na katiting na balita na may kaugnayan sa Heavenly Flame pagkatapos ng lahat ng kanyang pagsisikap na makapasok sa Inner Academy na ito nang may matinding kahirapan. Maraming bagay sa loob ng Inner Academy na ito na kailangan mong umasa sa iyong sarili. Kung kikilos ako, natatakot ako na baka matuklasan ng iba. Napabuntong hininga si Yao Lao. Hihihi. Di ba sabi ng guro na masyado akong umasa sa'yo ng sobra noon? Ang kasalukuyang kapaligiran ngayon ay hindi nakakasama sa akin. Sagot ni Xiaoyan na may ngiti sa labi. Natural na mabuti na makapag-isip ka sa ganitong paraan. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa mahiwagang Hall of Souls na iyon na humahabol sa iyo dito, sa loob ng Inner Academy. Sa makatuwid,
Maaari kang maging komportable at pataasin ang iyong lakas dito. Tumanggo si Yao Lao nang may kasiyahan habang nagsasalita. Bahagyang lumubog ang puso ni Xiaoyan nang mabanggit ang mahiwagang Hall of Souls. Ang kakaibang paksayon na ito ay isang bagay na kahit isang malakas na tao tulad ni Yao Lao ay labis na kinatatakutan. Napakahirap isipin kung gaano talaga katekot ang lakas nito. Guro, makatitiyak ka. Nang makitang tumanggo si Xiaoyan ay nanginginig ang katawan ni Yao Lao. Muli itong naging anino na nawala sa singsing. Mukhang kailangan kong madaliin at hanapin ang pangalawang uri ng Heavenly Flame. Pagkatapos nito, dapat kong tulungan ang guro na pinuhin ang isang katawan na maaaring tumanggap ng kanyang espiritu kung hindi, ang Hall of Souls ay magiging isang makamandag na ahas na nakatago sa loob ng kadiliman, na ginagawang napakahirap ipagtanggol. Dahan-dahang kumatok ang daliri ni Xiaoyan sa likod ng kanyang kamay habang pinagmamasdan niya si Yao Lao na nawawala. Maya-maya pa, huminga siya ng mahabang hininga at nag-isip sa loob ng sarili niyang puso. Battle Through the Heavens. Kabanata 459. Bayad sa pagpupugay ng bagong mag-aaral. Nang lumabas si Xiaoyan sa kanyang silid kinaumagahan, nakita niya ang dalawang figure ng tao na kumikislap at nagsasalubong sa isa't isa sa loob ng bulwagan ng kanilang bagong pavilion na tahanan. Ang makapangyarihang Dao Qi ay lumabas mula sa loob ng katawan nilang dalawa, at gumalaw sa buong bulwagan. Sa isang upuan sa isang sulok ng bulwagan, nakangiti si Zhon'er habang pinagmamasdan ang dalawang figure. Nang marinig niya ang tunog ng mga yabag, bigla siyang lumingon at tiningnan si Xiaoyan, na bumababa sa hagdan. Hindi niya maiwasang magmadaling sumulong para salubungin siya. Sa malumanay na boses, ngumiti siya at nagtanong. Senior Brother Xiaoyan, gising ka na ba? Oo, ngumiti si Xiaoyan at tumanggo. Hinarap niya ang dalawang tao sa bulwagan at nakangiting nagtanong. Ano ang ginagawa ng dalawang taong iyon? Marahil dahil ito sa hunting competition. Noong nagsasanay sila kagabi, sunod-sunod na umaban si Wu Hao at Hu Jie sa 7-star na Daoshi. Gusto nilang mag-spar kapag nagising sila sa umaga. Tinapa ni Zhon'er ang kanyang bibig at natatawa. Oh, nakasulong na sila. Napataas ang kilay ni Xiaoyan nang marinig niya ito. Agad siyang napabuntong hininga at umiling. Ang dalawang taong ito ay karapat-dapat na maging pinakamataas sa Outer Academy ng Jianan Academy. Ang kanilang talento ay higit pa sa isang ordinaryong tao. Kung tatalakayin lamang ng isa ang talento sa pagsasanay, sila ay nasa parehong antas ni Xiaoyan. Paano si Zhon'er? Ano na ang level mo ngayon? Binaling ni Xiaoyan ang kanyang ulo, ibinato ang kanyang tingin kay Zhon'er habang nakangiting nagtatanong. Ang babaeng ito ay nagpakita ng talento sa pagsasanay na naging dahilan upang maging siya ay namangha. Nang umalis siya sa Wutan City, si Zhon'er ay isa lamang Daozi. Ngayon, pagkatapos lamang ng mahigit 2 taon, nasa antas na siya ng Daoshi. Ang ganitong uri ng bilis ay isang bagay na malamang na mahihirapan siyang abutin kung wala siyang tulong ni Yao Lao. Bukod dito, si Zhon'er ay mas bata pa kay Xiaoyan. Ako. Nasa 7-star na Daoshi level din ako ngayon. Gayunpaman, pagkatapos nitong Fire Energy Hunting Competition, pakiramdam ko malapit na akong sumulong. Sa palagay ko, sa loob ng 3 o 4 na araw, dapat akong matagumpay na maging isang 8-star na Daoshi. Itinaas ni Zhon'er ang tasa sa tabi niya, humigop ng mababaw at ngumiti habang tumugon kay Xiaoyan. Sunod-sunod. Hindi napigilan ni Xiaoyan ang kanyang dila. Lumilitaw na ang lahat ng mga tao sa maliit, 4 na grupo ng tao na ito ay hindi mga ordinaryong tao. Lahat sila ay may nakakagulat na talento at malaking potensyal. Bukod dito, naglakas loob si Xiaoyan na sabihin na silang 3 ay may kanya-kanyang mga nakatagong kakayahan at trump card. Kung sila ay makakatagpo ng isang lubhang mapanganib na sitwasyon, ang lakas na lalabas mula sa kanila ay nakakagulat sa mga tao. Wala siyang pagdududa pagdating sa usaping ito. Pagkatapos ng lahat, ang lolo ni Hu Jie ay ang Deputy Headmaster ng Outer Academy na may lakas na malapit sa tuktok ng klase ng Dao Huang. Sa kanyang nag-iisang apo, natural na hindi siya magpipigil kapag tinuturuan siya. Ayon sa sinabi ni Instructor Rowling at ng iba pa,
Ang nasa likod ni Wu Hao ay mukhang commander ng law enforcement unit. Ang unit na ito ay karaniwang ang armadong puwersa ng Jianan Academy. Kadalasan, nakatutok sila sa paghawak ng mga demonyo at mabangis na tao na nagmula sa Black Corner region. Sa pagiging commander ng naturang unit, malamang na ang kanyang lakas ay hindi mas mahina kaysa sa Deputy Headmaster Hugan. Hindi na kailangang pag-usapan ang tungkol kay Zun-Er. Kahit hanggang ngayon, hindi pa rin sigurado si Xiaoyan sa napakalaking paksayon sa likod niya. Siyempre, mula sa medyo nakakatakot na tono ni Yao Lao, malabo niyang naramdaman ang malaking balangkas. Sa background nilang tatlo, hindi akalain ni Xiaoyan na ang mga trump card na taglay nila ay mas mahina kaysa sa kanya. Dahil maaari siyang umasa sa secret technique para talunin ang isang elite na Dowling, malamang na magagawa rin nila ang isang bagay na katulad nito, hindi ba? Bang, bang. Habang si Xiaoyan ay walang katapusang buntong hininga dahil sa lakas ng kanyang maliit na grupo, isang nagmamadaling katok ang biglang tumunog mula sa pinto ng hindi napapanahon. Iniangat ni Xiaoyan ang kanyang ulo ng hindi sigurado. Lumipat ang kanyang tingin sa harap ng pintuan at masunuring tumayo si Zun-Er at mabilis na naglakad palapit. Huminto sa pagtitimpi sina Wu Hao at Hu Jia nang marinig nila ang katok. Kinuha nila ang mga tuwalya sa tabi nila at pinunasan ang kanilang pawis. Pagkatapos nito, pumunta sila sa gilid ni Xiaoyan, itinaas ang mga tasa ng tsaa sa mesa, at nilamon ang tsaa sa isang lagok. Anong nangyari? Malabo na tanong ni Wu Hao pagkatapos uminom. Malalaman natin kapag napagmasdan natin. Ngumiti si Xiaoyan, at inangat ang kanyang ulo para lamang makita si Zun-Er, na nagbukas ng pinto at nakipag-usap sa taong nasa labas saglit, na mabilis na naglakad pabalik. Zun-Er, ano ito? Ngumiti si Hu Jia at nagtanong kay Zun-Er habang tinatali niya ang isang purple na sinturon sa kanyang magandang baywang, na naglalarawan sa kanyang maislan na at makitid na baywang, hanggang sa ito ay mas kaakit-akit. May 12 ng mga bagong estudyante sa labas na nagsasabing gusto nilang makilala si Senior Brother Xiaoyan. Bahagyang nagtaas ng kilay si Zun-Er habang nagsasalita. Mga bagong estudyante. May mali ba? Kalimutan mo na, papasukin mo sila. Bahagyang nagulat si Xiaoyan bago siya agad sumagot. Oo, tumanggo si Zun-Er nang marinig niya ito. Kinawayan niya ng kamay ang lugar sa labas ng pinto. Kaagad, mahigit 10 figure ang dumagsa at lumapit, pinalibutan ang grupo ni Xiaoyan. Sa hindi malamang dahilan, pulang-pula lahat ng mga mukha nila. Senior Xiaoyan. Bilang isang kapwa bagong mag-aaral, dapat ay talagang tulungan mo kami. Ang mga matatandang mag-aaral sa Inner Academy na ito ay talagang lumayo na. Ito ay isang binata, na ang mukha ay medyo namumula sa pagkabalisa. Naalala pa ni Xiaoyan na ang binatang ito ay isa sa 3 taon na nakatayo pa rin matapos makipaglaban sa nag-iisang miyembro ng Black Demon Group sa laban na iyon sa Black Demon Group noong hunting competition. Kung tama ang pagkakaalala niya, Atay ang pangalan niya. Anong nangyari? Sabihin mo sa akin ng malinaw. Kumunot ang noo ni Xiaoyan at sinabing. Simula kaninang umaga, pumasok ang ilang matatandang grupo ng mga mag-aaral sa lugar ng mga bagong mag-aaral, sumisigaw ng tuluyan. Gusto nilang kolektahin ang tinatawag nilang New Student Tribute Fee, na 2 araw na halaga ng fire energy bawat tao. Alam din natin na bilang isang bagong dating, hindi na kailangang kumilos ng masyadong matindi. Okay lang kung magtiis lang tayo ng kaunti. Kaya't hindi namin sila binigay sa fire energy. Hindi inaasahan na pagkatapos naming ipadala ang grupo ng mga tao, mas maraming matatandang grupo ng mga mag-aaral ang nagsidatingan, paulit-ulit na hamarang sa labasan ng mga bagong estudyante at ngayon ay humihiling sa amin na magbayad hanggang ngayon, 3 grupo na ang dumating kung magpapatuloy ito, ang maliit na fire energy na nakuha namin ng mga bagong estudyante ay desperadong maalis sa mga senior. Ang binata na nagngangalang Atay ay nagdikit ang kanyang mga ngipin at nagsalita ng may hinanakit. Hindi ba masyadong lumalampas ang mga taong ito? Bahagyang lumubog ang magandang mukha ni Hu Jia habang ang kanyang maselang kamay ay malakas na bumagsak sa armrest ng isang upuan. Hinawakan ni Xiaoyan ang isang tasa ng tsaa gamit ang 2 kamay. Naningkit ang kanyang mga mata, ngunit hindi niya ibinuka ang kanyang bibig para magsalita.
Senior Xiaoyan, pumunta kami para hanapin ka, hindi dahil gusto namin na tulungan mo kaming ilibre kami sa ganyang harassment. Naiintindihan din namin na bilang mga bagong mag-aaral ng Inner Academy, hindi maiiwasang mabuli ng mga matatandang estudyante. Nagtanong na rin ako sa ilang mga kaibigan. Noong mga nakaraang taon, kailangan ng mga bagong estudyante na magbayad ng kaunti nitong tinatawag na New Student Tribute Fee, pero hindi tulad ng nangyayari sa atin ngayon, na sunod-sunod na grupo ang dumating. Mula sa sinabi ng kaibigan kong iyon, ang dahilan ng mga bagay-bagay sa taong ito ay dahil ang pagganap ng mga bagong mag-aaral sa Fire Energy Hunting Competition ay nagdulot ng masamang kalooban ng ilang matatandang estudyante. Kaya, ang ganitong uri ng bagong sitwasyon ay lumitaw. Mapait na tumawa si Atay at bamantong hininga. Sa pamamagitan ng pagsasabi ng lahat ng mga bagay na ito, hindi ko sinisisi si Senior Xiaoyan. Pinangunahan mo kami upang maiwasan ang pagsupil at pang-aapi ng mga matatandang estudyante sa Fire Energy Hunting Competition. Ang reputasyon ni Senior Xiaoyan ngayon ang pinakamataas sa puso ng mga bagong mag-aaral sa taong ito, kaya't maaari lamang naming hilingin na humakbang ka na ngayong naranasan na namin ang ganitong mahirap na sitwasyon, sana, ito ay makapagbibigay daan sa aming mga bagong mag-aaral na tapusin ang mga patong-patong na pagsasamantala, kung hindi man, kung wala kaming sapat na bayad sa pagsasanay upang makapasok sa Blazing Tower Chi, kung paano tayo pupunta sa Blazing Tower Chi. Matiim na tinitigan ni Atay si Xiaoyan habang nagpatuloy siya. Kung hindi talaga posible, mas gugustuhin naming ibigay iyon sa mga bagong estudyante na tinatawag na New Students Tribute Fee kay Senior Xiaoyan sa halip na ibigay sa mga bastos na iyon. Bibigyan mo ako ng New Students Tribute Fee. Hindi ba ako isasama niyan sa isang klase na katulad ng mga matatandang estudyante? Napangiti ng mahina si Xiaoyan. Dahan-dahan ang tinapik ng kanyang daliri ang kanyang tasa, naglalabas ng malinaw na tunog. Matapos mag-isip sandali, ngumiti siya at sinabi kay Atay. Dahil ang mga matatandang estudyante ay nakaharang sa labasan at nangongolekta ng tribute, sa palagay ko ang iilan sa atin ay hindi mahuhulog sa pagitan ng mga puwang. Bakit hindi natin gawin ito? Pupunta ka at tipunin ang lahat ng mga bagong mag-aaral. Magmadali kami kaagad. Kung ganoon, Senior Xiaoyan, maraming salamat. Kung kailangan mo ng tulong sa hinaharap, ang batch ng mga bagong estudyanteng ito ay masayang makikinig sa mga utos ni Senior Xiaoyan. Nang marinig ito, agad na natuwa si Atay at ang 10 plus new students na sumusunod sa kanya. Nagmamadali silang yumoko kay Xiaoyan at mabilis na lumabas sa bulwagan ng Pavilion House. Matapos makitang umalis ang mga bagong estudyante, lumingon si Xiaoyan, tinitigan si Zhon'er at ang dalawang iba pa at nagtanong. Paano ninyo nakikita ang bagay na ito? Ikaw ang pinuno ng grupo, ikaw ang gumagawa ng mga desisyon. Gayunpaman, hindi tayo maaaring maging isang hindi lumalaban na tupa na nagpapahintulot sa mga taong iyon na mang-api, hindi ba? Kumunat ang noo ni Hujia at sinabing. Bukod dito, kung hindi ka mag-abala na manghimasok sa sitwasyong ito, ang reputasyon, na naipon mo sa mga bagong estudyanteng ito ng may matinding kahirapan, ay maaaring agad na bumagsak, at mawawalan ka ng malaking suporta ng mga tao. Sinabi ni Elder So kahapon na maraming nagkakalat na paksayon sa loob ng Inner Academy. Sa hinaharap, kung gusto nating manatili dito ng mahabang panahon, tayong apat lang siguro ang mahina. Ngayon, ay isang magandang pagkakataon na maakit ang mga tao. Sa pamamagitan ng pag-asa sa iyong reputasyon sa mga bagong mag-aaral, basta't maglakas loob kang mamuno at makipagsapalaran na ikaw ay matalo ng 8% ng mga estudyante. Inihayag ni Zhon'er ang kanyang iniisip. Gusto mo bumuo tayo ng sarili nating paksayon. Medyo namangha si Xiaoyan habang nagsasalita. Mas mabuti pa sa huli kaysa sa pagsali sa paksayon ng iba. Ito ay tulad ng sinabi mo kanina. Mahirap din para sa atin na makatakas sa pagbabayad ng tinatawag na tribute fee. Dahil ito ang kaso, bakit hindi natin tipunin ang lahat kahit na ang lakas ng mga bagong mag-aaral ay medyo mahina ngayon, kung susumayan natin ang ilang dosina sa atin, ang isang ordinaryong maliit na grupo ay, kahit papaano, ay hindi maglalakas loob na lumapit at mangharas muli sa atin, ito ay magliligtas sa atin ng maraming problema.
Ibinuka ni Zun-er ang kanyang mga kamay at ngumiti habang nagpapaliwanag. Maaaring gumana ang sinabi ni Zun-er. Sa halip na hayaan ang mga bagong estudyante na makisalamuha sa ibang mga paksayon, bakit hindi natin subukang tipunin silang lahat, at hayaan silang magtrabaho para sa atin? Bahagyang tumango si Wu Hao at sumang-ayon. Mahigpit na pinagdikit ni Xiaoyan ang kanyang mga kilay. Paulit-ulit na hinihimas ng kanyang mga kamay ang tasa ng tsaa. Nang makita ang kanyang malalim na pag-iisip na hitsura, si Zun-er at ang dalawa pa ay hindi nang ahas na magsalita o hamarang sa kanya. Tahimik lang silang naghihintay sa kanyang desisyon. Nagpatuloy ang katahimikan ng ilang minuto bago tuluyang nagpakawala ng mahabang buntong hininga si Xiaoyan. Tumayo siya at sinabi sa malalim na boses. Sige. Gagawin ko ang iminungkahi ninyo. Ngayon na ang pinakamagandang pagkakataon para makasama ang mga bagong estudyante. Kapag nawala na ang pagkakataong ito, magiging 10 beses na mas mahirap kung gugustuhin nating talikuran sila sa hinaharap. Pumunta ka. Sa sandaling sinabi niya ang mga salitang ito, ikanaway ni Xiaoyan ang kanyang kamay at lumabas ng pintuan sa harapan. Si Zun-er at ang dalawa pa ay nagpalitan ng tingin sa isa't isa bago agad nang umiti at sumunod kay Xiaoyan ng may matulin na mga yapak. Battle Through the Heavens. Kabanata 460. Pagpigil at kagalang-galang. Paglabas nila ng Pavilion House, may malaking kalsadang puno ng halaman. Sa magkabilang gilid ng malaking kalsada ay may tirahan para sa iba pang mga bagong estudyante. Siyempre, kumpara sa maliit na pavilion house ng grupo ni Xiaoyan, ang kanila ay mas simple at mas magaspang. Sa hitsura nito, ang gayong pagtrato ay hindi isang bagay na matatanggap ng lahat. Walang kahit katiting na anino ng isang bagong estudyante sa kalsada sa sandaling ito. Malamang lahat sila ay nagtipon sa labasan. Ang 4 na grupo ng lalaki ni Xiaoyan ay hindi nang ahas na maging mabagal. Dahan-daang damaykit ang kanilang mga daliri sa lupa at ang kanilang mga katawan ay naging mga butil ng magaan na usok habang sila ay mabilis na sumugod sa dulo ng malaking kalsada. Makalipas ang mga 4 hanggang 5 minuto, bumagal ang mabilis na paglalakbay ng 4 na tao na grupo. Inangat nila ang kanilang mga ulo at pinagmasdan ang dulo ng kalsada. Nakita talaga nila ang isang malaking grupo ng mga tao na nagsasama-sama doon. Paulit-ulit na umalangaw-ngaw ang maingay na pang-aabuso. Kinuwi-kawi ni Xiaoyan ang kanyang mga kamay at pinangunahan ang 3 pa habang naglalakad sila palapit sa grupo ng mga tao. Nang makita ng mga bagong estudyante na nagtipon-tipon sa lugar na ito, ang 4 na tao na grupo ni Xiaoyan, hindi maiwasang mapuno ng labis na kagalakan ang kanilang mga mukha. Nag-cheer lang sila nang maputol sila ng hand gesture ni Xiaoyan. Kaagad, nagmadali silang itinikom ang kanilang mga bibig. Ang 4 na tao na grupo ni Xiaoyan ay nagtaas ng kanilang mga kamay patungo sa mga bagong estudyante at binati sila. Ang kanilang mga tingin ay dumaan sa mga puwang ng karamihan at mata ang labasan. Sa kasalukuyan, ang paglabas ng pangunahing kalsada ay hinaharangan ng 7 o 8 matatandang estudyante na nakasuot ng mga badge na hugis tore sa kanilang mga dibdib. May isa pang malaking grupo ng matatandang estudyante na nanunood ng saya mula sa likuran nila. Maliwanag, tuwang-tuwa sila nang makitang sinusupil ang mga bagong estudyante. Ito ay dahil lahat sila ay dumaan sa hadlang na ito sa nakaraan. Sa kabaligtaran ng 8 matatandang estudyante ay si Atay, na katatapos lang humingi ng tulong kay Xiaoyan kanina. Sa sandaling ito, pinangungunahan niya ang mga bagong estudyante. Ang kanyang ekspresyon ay berde habang nakaharap sa mga matatandang estudyante. Hindi na kailangan ng anumang kalokohan. Little Brat, ang new student tribute fee ay isang kaugalian ng Inner Academy sa loob ng maraming taon. Hindi kami naging malupit sa iyo. Kaya't masunurin lamang na ibigay ito. Ang pagkawala ng kayamanan ay makakatulong sa iyo na maiwasan ang sakuna. Huwag mong sabihin sa akin na hindi mo alam ang katotohanan ito. Napangiti ang isang binata, na nasa 25 taong gulang, habang pinagmamasdan ang berdeng mukha na si Atay at ang iba pang katapat niya. Nagpatuloy siya. Lahat ay nagbibigay ng 2 araw na halaga ng fire energy at ginagarantiya ko na lahat kayo ay magiging ligtas at secure sa loob ng Inner Academy. Ang transaksyong ito ay talagang isang bargain.
Huwag mong isipin na kaming mga bagong estudyante ay hindi namin alam ang mga patakaran. Totoo talaga na ang mga bagong estudyante ay dapat magbayad ng tribute fee sa mga matatandang mag-aaral. Gayunpaman, ang Inner Academy ay mayroon ding informal na panuntunan na ang mga bagong mag-aaral ay hindi bababa sa ibibigay sa 2 paksayon. Pagkatapos bayaran ang 2 paksayon na ito, ang iba pang paksayon ay kailangang habulin ang 2 paksayon na iyon at makipag-usap sa kanila kung gusto pa nilang mangolekta ng fire energy mula sa amin. Hindi na ito magiging problema namin. Malamig na ngumuso si Atay at galit na sumagot. Gayunpaman, ngayon, mula kaninang umaga hanggang ngayon, hindi bababa sa 5 paksayon ang dumating. Anong fire energy ang kailangan naming ibigay sa iyo lahat? Hihihi. Sa normal na kalagayan iyon ngunit hindi ba't napakalakas ninyong lahat mula sa batch na ito ng mga bagong mag-aaral? Sa napakaraming taon, wala pa akong narinig na bagong mga mag-aaral na natalo sa mas lumang mga grupo ng mag-aaral at nagnakaw ng kanilang fire energy sa fire energy hunting competition. Dahil napaka-espesyal at independyente kayong lahat, natural na dapat maging espesyal ang mga panuntunang nalalapat sa inyong lahat. Ibinuka ng binata ang kanyang bibig at nakangiting nagsalita. Bukod dito, sa kasalukuyan, hindi ka mahirap gaya ng mga ordinaryong bagong mag-aaral. Ang fire energy sa iyong katawan ay maaaring mas mayaman kaysa sa karamihan ng matatandang estudyante. Kalokohan. Sinabi na namin na hindi na kami magbibigay ng kahit isang araw pa ng fire energy. Hindi mahalaga kung mayroon pa kaming fire energy sa aming mga kamay o wala, lahat kayo ay kalimutan ito. Kulay berde ang mukha ni Atay habang galit na galit sa kanila. Sa likod niya, galit din ang mukha ng maraming estudyante. Ang paulit-ulit na pagsasamantalang ito ay lubos na nagpagalit sa kanila. Hihihi. Sige. Napakabuti. Isa ka talagang grupo ng mga taong may matitigas na buto. Nang marinig ito ng matandang estudyanteng iyon ay hindi napigil ang tumawa ng malamig. Nagsalita siya sa masamang paraan. Mga batang lalaki, huwag ninyong kalimutan na hindi ito ang Outer Academy. Maliban sa fighting arena sa Inner Academy, maaaring totoo na hindi maaaring kitilin ng isang tao ang buhay ng mga tao sa ibang bahagi ng Inner Academy. Gayunpaman, kapag nakikipag-spar ang mga tao, kadalasang may pisikal na sakit ang mararanasan, hindi ba? Kung talagang hindi ka magbabayad ngayon, hindi ako maglalakas loob na magagarantiya na hindi ka makakatanggap ng ilang hindi makatarungang pagtrato kapag umalis kayong lahat sa lugar na ito. Ang isang kabataan ay hindi dapat maimpluwensyahan ng kanyang mga damdamin at kumilos ng pabigla-bigla. Ikaw. Nang makita ang madilim na ngiti ng binata, muling sumikat ang nagninangas na liwanag sa kanilang mga puso. Nag-aapoy ang mga mata nila. Hindi na kailangang magbigay ng garantiya. Hindi na kailangan ng mga bagong estudyante na bayaran ka kahit kalahating araw na halaga ng fire energy. Itong senior, pakiusap bumalik ka sa pinanggalingan mo. Isang mahina at malamig na tawa ang biglang umalangaw mula sa grupo ng mga bagong estudyante. Sino ang nang-ahas? Ang ekspresyon ng binata ay mabilis na naging madilim at mataimtim. Malamig na damapo ang kanyang tingin sa mga bagong estudyante at bahagyang umikot ang kanyang kamao. Sa malamig na boses, sinabi niya. Itong batch ng mga bagong estudyante ay talagang katulad ng sinabi ng iba. Ang kanilang kayabangan ay walang hangganan. Mukhang bilang isang senior, tungkulin kong ituro sa inyong lahat kung ano talaga ang tungkol sa Inner Academy. Hihihi. Ganoon din. Kung ganoon, mararanasan ko ang mga turo ni Senior. Isang malamig na tawa na naman ang narinig. Kaagad, naghiwalay ang bagong grupo ng mga estudyante at bumuo ng landas. 4 na pigirin ng tao ang dahan-daang lumabas. Si Senior Xiaoyan. Nang makita ang hitsura ng 4 na tao, isang tagay agad ang narinig ng mga bagong estudyante sa paligid. Matapos ang tagumpay ng Fire Energy Hunting Competition, medyo mataas na ang reputasyon ni Xiaoyan sa puso ng mga bagong estudyante. Xiaoyan. Siya ang Xiaoyan na tumalo kay Luo Hao. Naririnig ang hiyawan mula sa paligid, ang ilan sa mga matatandang estudyante, na nanunood ng kasiyahan mula sa pangunahing kalsada, ay hindi maiwasang maglabas ng nagulat na paghinga.
May kakaiba ang kanilang mga tingin habang nakatitig sa binata na nakaitim na damit. Ikaw si Xiaoyan. Nang makitang biglang tumaas ang emosyon ng mga bagong estudyante, medyo nagbago rin ang ekspresyon ng mga matatandang estudyanteng nakaharang sa pasukan. Maliwanag, medyo natatakot sila sa reputasyon ni Xiaoyan. Pagkatapos ng lahat, si Luo Hao ay maaaring ituring na kabilang sa nangungunang 100 tao sa loob ng buong Inner Academy. Sa pinakakaunti, si Luo Hao ay minsang nakapasok sa strong ranking. Bagamat may ilang swerte dito at nanatili lamang siya sa ranggo sa loob ng 3 araw, ang pagiging makarank ay natural na kumakatawan sa kanyang pambihirang lakas. Gayunpaman, kahit ang malakas na taong ito ay natalo ng mga kamay ni Xiaoyan. Kaya naman, ang ilan sa mga matatandang estudyante sa Inner Academy ay natatakot kay Xiaoyan. Sinulyapan ni Xiaoyan ang binata, na paulit-ulit na nagbabago ang ekspresyon. Pinagkrus niya ang kanyang mga braso sa harap ng kanyang dibdib habang nakangiting sinabi. Ako si Xiaoyan. Maaari ko bang malaman kung ano ang payo ni Senior? Balak mo bang maging ibong namumukod-tangi? Bagamat natalo mo si Luo Hao, dapat mong malaman na marami sa Inner Academy na ito na mas malakas kaysa sa Luo Hao. Ang binata na iyon ay ayaw itapon ang kanyang mukha at umatras sa publiko. Sa pagkakataong iyon, matigas lang ang kanyang leeg at malamig na singal. Kaming mga bagong estudyante ay walang balak na magmukhang mayabang. Sa hunting competition, ito ay dahil lang sa sobrang sukdulan ng mga aksyon ng ilang matatandang estudyante. Naiintindihan namin sa aming mga puso na bilang mga bagong dating, dapat naming pigilan ang aming lakas. Ito ang pinakamahusay na paraan para sa mga bagong tao upang maintindihan. Sa makatuwid, kami ay walang mga pagbubukod. Handa kaming magbayad ng tribute fee na dapat naming ibigay ayon sa nakasanayang mga tuntunin. Gayunpaman, tungkol sa iba pang malupit na panuntunan, ako, si Xiaoyan, ay malinaw na sasabihin ito dito. Siguradong hindi namin sila tatanggapin. Kung gusto mong gumamit ng dahas, ang 46 sa aming mga bagong mag-aaral na naroroon ay maaari lamang lumabas para kunin ka. Medyo malamig ang tingin ni Xiaoyan habang tinitingnan niya ang buong paligid niya at nagsalita sa malalim na boses. Bang! Habang pumupuno sa hangin ang mga salita ni Xiaoyan, ang mga ekspresyon ng 12 ng mga bagong estudyante sa likod niya ay agad na naging nasa sabik. Marahas na humakbang ang kanilang mga paa sa lupa at lumundag ang Daochi. Sa isang iglap, 12 ng iba't ibang puwersa ng Daochi ang nagsama-sama. Ang pressure na nabuo ay naging dahilan upang ang mga matatandang estudyante ay nagmamadaling umatras ng ilang hakbang. Ikaw, Xiaoyan. Huwag isipin na maaari kang maging mayabang dahil lamang sa marami kang tao. Kami ay mga tao mula sa Qingshan. Nakasakit ka sa amin sa Inner Academy. Ang mukha ng binata na iyon ay hindi maiwasang maging pangit matapos magulat at mapa-atres sa puwersa ng isang grupo ng mga bagong estudyante. Kaagad, naglabas siya ng galit na babala. Gayunpaman, ang kanyang babala ay hindi pa ganap na naibibigay nang marinig niya ang tunog ng rumaragasang hangin na biglang humahampas sa kanya. Isang itim na anino ang agad na dumaan sa kanyang mga mata at biglang lumubog ang kanyang mga balikat. Laking gulat niya nang mapagtantong may isang napakalaking itim na ruler na nakalagay sa kanyang leeg. Sasabihin ko ulit ito. Kami, mga bagong estudyante, ay handang bayaran ang mga dapat naming bayaran. Mula ngayon, hindi na namin babayaran kahit kalahating araw na halaga ng fire energy sa mga hindi namin kailangang bayaran. Wala akong pakialam kung saang pangkat kayo kabilang. Kung patuloy kang magsalita ng mga kalokohan dito, huwag mo akong sisihin, ako, si Xiaoyan, sa hindi pagpansin sa kanyang gawi sa kaliwa. Ang kanyang maitim at itim na mga mag-aaral ay matamang nakatitig sa binata, na naramdaman ang panggigipit mula sa mabigat na pinuno hanggang sa siya ay lumubog. Malamig ang boses niya. Nang makita niya ang lamig sa mga mata ni Xiaoyan, bahagyang gamulong ang lalamunan ng nakatatandang estudyante. Isang patak ng malamig na pawis ang tumulo mula sa mga noo ng iba pang matatandang estudyante. Nararamdaman niya na may tunay, makapal, malamig na layunin ng pagpatay na nakapaloob sa boses ng binata na mas bata sa kanya. Chi.
Bahagyang gumalaw ang mabigat na ruler, dala ang humahanggos na hangin habang ibinabalik ito sa likod ni Xiaoyan. Dahan-daang umatras si Xiaoyan at sa wakas ay umatras kaya tumayo siya sa harap ni Zun-Er at ng dalawa pa. Maghintay ka lang. Ang mukha ng nakatatandang estudyante ay nagpapalitan sa pagitan ng berde at puting kulay matapos makitang umatras si Xiaoyan. Maya-maya pa, sa wakas ay ikinaway niya ang kanyang manggas sa galit na dulot ng hiya. Inikat niya ang kanyang katawan at nag-iwan ng masasamang salita bago pinamunuan ang kanyang mga tao at tumakas mula sa lugar na ito. Nang makitang talagang tinakat ni Xiaoyan ang grupo ng matatandang estudyanteng iyon, hindi napigilan ng lahat ng mga bagong estudyante na muling maglabas ng hiyawan. Ang mga titig na dati nilang tinitignan kay Xiaoyan ay walang kapantay na mainit. Maliwanag, ang pagsulong ni Xiaoyan upang magsalita para sa kanila sa pagkakataong ito ay ganap na naging dahilan upang aprubahan ng lahat ng mga bagong estudyanteng ito ang kanyang posisyon. Lahat ng seniors. Kami, itong batch ng mga bagong estudyante, ay walang espesyal na kakayahan at ayaw ng anumang espesyal na pribilehiyo. Tungkol naman sa Fire Energy Hunting Competition, nasabi ko na kanina na dahil lang sa sobrang sukdulan ng mga aksyon ng mga matatandang estudyante. Ngayong nakapasok na tayo sa Inner Academy, bilang mga bagong dating, wala tayong intensyon na kunin ang pagkakataong ito na maging mayabang. Lahat ng nandito ay senior namin. Kami, ang mga bagong estudyante, ay hindi magbabayad sa mga hindi namin kailangang bayaran. Kaya naman, hindi kailangang tingnan kami ng lahat, itong batch ng mga bagong estudyante, na iba. Xiaoyan ay magpapasalamat sa inyong lahat dito. Inangat ni Xiaoyan ang kanyang ulo para tingnan ang mga matatandang estudyante, na nanonood sa intersection. Ikinulong niya ang kanyang mga kamay at nagsalita sa malinaw at magalang na boses. Si Xiaoyan ay kakatatag pa lamang ng kanyang lakas ngunit ngayon ay nagsasalita sa gayong magalang na paraan. Ang pagkilos na ito ni Xiaoyan ay naging dahilan upang magtinginan ang ilan sa mga matatandang estudyanteng iyon. Ilang sandali pa, ang ilan sa mga may mas sensitibong pag-iisip ay hindi napigil ang tahimik na tumango. Itong Xiaoyan ay medyo may karakter. Alam niya ang kanyang limitasyon kapag gumagawa siya ng mga bagay. Sa likod ni Xiaoyan, bahagyang tumango si Zun-Er at ang dalawang iba pa. Gaano man sila kalakas, tiyak na imposible para sa kanila na maging kaaway ng lahat ng matatandang estudyante sa Inner Academy. Kung si Xiaoyan ay nagpakita ng kaunting pagmamalaki pagkatapos na maitatag ang kanyang lakas, ang mga bagay na ito ay maaaring maipasa sa pandinig ng napakaraming malalakas na tao sa loob ng Inner Academy. Sa oras na ito, mahirap iwasan ang pagdating ng mga tao at gawing mahirap ang mga bagay para sa kanila. Sa pagkakataong ito, ilang mas mahihinang estudyante lang ang dumating. Ang susunod na pagkakataon sa paligid ay maaaring maging tunay na malakas na mga tao. Nagawa nilang talunin si Luo Hao, ngunit ang lakas ni Luo Hao ay katamtaman lamang sa loob ng Inner Academy. Sa makatuwid, sa kasalukuyan ay hindi nila magawa ang mga bagay sa ganoong mataas na profile na paraan. Ang pinakamahalagang bagay ay upang mabilis na makakuha ng isang foothold sa Inner Academy at gawin ang kanilang makakaya upang magsanay upang itaas ang kanilang kabuuang lakas. Ito ang pangmatagalang solusyon.